Alright, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila Toys, pag-usapan natin. Ito pong nasa ating screen. Ayan po si Mark Jason Warnaculahewa na mas kilala sa kanyang stage name bilang Makagago. Etong si Makagago ay isang rapper, songwriter at vlogger mula sa lugar ng San Pablo, Laguna. Eto kasing si Makagago mga kababayan ay nakisawsaw na rin sa issue ni Meme Vice at ni Christopher Min. At dun sa kanyang latest vlog ay binanatan niya ng binanatan si Christopher Min at todo tanggol naman siya dito kay Meme Vice. So bago natin mga kababayan, bago natin paniwalaan itong mga pinagsasabi ni Makagago, ay tingnan po muna natin yung kanyang background. Kasi bago tayo dapat maniwala sa isang tao, dapat tingnan muna natin kung itong tao bang ito ay may kredibilidad. Dapat ba itong paniwalaan? At ano ba yung kanyang purpose? Bakit siya nagsasalita ng ganito at nakikisawsaw? Kasi hindi naman siya hindi naman siya showbiz di ba? Nagulat na nga lang tayo at ito nagsasalita na si Makagago laban dito kay Christopher Min. So, check muna natin mga kababayan, tingnan muna natin kung anong klaseng tao ba itong si Makagago. Si Mark Jason daw mga kababayan ay tinaguri ang Diss King. Ano po ibig sabihin ng diss? Yung diss daw mga kababayan is to treat with disrespect or contempt. Ang ibig sabihin pa ng diss ay insulto o insult. To find fault, to criticize. Ayan mga kababayan yung ibig sabihin ng diss. So ito raw si Makagago ay Diss King. Ang ginagawa niya ay nambabastos siya ng mga personalidad. So wala siyang pinipili. Binabastos niya mga vlogger, mga rapper, mga singer, mga artista, mga politiko. Iniinsulto niya yung pagkatao ng isang personalidad. Hinahanapan niya ng butas, kinikriticize niya. So yun yung trabaho nito ni Makagago. Ang dami nga niyang mga ginawang mga patama, lalong-lalo na si Francis M. Tinira niya rin mga sikat na rapper. Ito sina Enigma, Mike Cosa, ilan sa mga flip-top artist tulad ni Apex, at iba pa. So, eto nga si Makagago mga kababayan, yun ang niya, yun ang kanyang hanap buhay. Ang manira ng tao, ang manginsulto, maghanap ng butas, mag-criticize. At halimbawa na rin mga kababayan, para sa kaalaman ninyo, binanatan din ni Makagago dati si Quezon City Mayor Belmonte. O kaya naman etong si Makagago ay kinonsider na persona non grata ng Quezon City. Kaya nangyari dito kay Makagago humingi naman ng sorry. Biglang humingi ng sorry dito kay Mayor Belmonte. So wala siyang pinipili. Ang ginagawa niya para kumita manira ng manira sa ibang tao. Kaya nga mga kababayan, marami nakaaway to Ang dami ngang gusto niya makakulab, kaso tinatanggihan siya dahil nga sa pag-uugali ng taong ito. So siguro wala na siyang ibang makitang mga personalidad na natitirahin o babastusin o insultuhin. Kaya ito napili niya na tirahin itong si Christopher Min. Na kung titingnan ninyo, kung ikukumpara mo itong si Makagago kay Christopher Min, naku naman. Malayong malayo ang reputation, ang credibility ni Makagago dito kay Nanay Christopher Min. Si Nanay Christine napakatagal na niya dyan sa larangan ng showbiz. Tapos kung mapapasin niyo yung vlog na ito, kala mo kung sino magsalita. Kala mo ang galing-galing. Pero ang totoo, kaya niya ginagawa yan, para kumita. Siguro wala na siyang masyadong kita ngayon. Kasi yung kanyang pinopromote dati na online sabong, wala na. Nabawasan na yung kita siguro kasi dati yung sikat yung online sabong, sila yung sila yung pasimuno nito online sabong, sila ang pasimuno niyan. Tapos yung mga battle of the YouTubers, ang ginagawa nitong Tulonggis na to,
ay pinaglalaban yung mga yung mga content creator, yung mga vlogger. Tapos ang ginagawa, basketball, pero pag pinanood nyo yung labanan, nagiging suntukan. At kapag nagsuntukan na yung mga vlogger, tuwan-tuwa na, eto si Makagago. Diba? Hindi ba naman gago talaga to? Basketball, tapos mangyayari magiging suntukan. Tapos yung minsan meron silang pa-boxing. Diba? So yun naman mga kababayan, scripted. Scripted po lahat yan. Ginagawa nila yan, niloloko nila yung mga tao. Mga tao naman naniniwala. Hindi nila alam pinagkakitaan na sila ni Makagago. Ha? So kaya sa tingin ko mga kababayan kaya medyo nakikisaw-saw ito sa showbiz. Lalong-lalo na dito sa issue na sikat dito kay Christopher Min at kay Meme Vice. Dahil siguro na to. Wala na siguro masyadong pinagkakitaan at gusto uling kumita sa pamamagitan ng pang-insulto. At pagkikriticize dito sa tao na hindi niya naman kilala. Kumbaga mema lang. Diba? Kasi wala na online sabong Milyon-milyones ang kinita nito pero ngayon wala na. Tapos wala naman siya ibang tinitira ngayon. Meron yung kay Rosmar, yung isang vlogger na nagyabang ng kanyang kita. Pero alam ko kaibigan niya yan kaya hindi niya yan titirahin. So etong si Makagago mga kababayan, wag niyo basta-basta paniniwalaan. Kasi unang-una hindi ito kapani-paniwala. Lahat ng sinasabi nito para lang sumikat, para lang kumita, paninira sa kapwa. Kahit tingnan ninyo yung background nito, wala, ibang klase ito mga kababayan. Ibang klase ito. Lahat titirahin niya para magkapera. Di ba kung napanood niyo yung vlog nito dati, nako, ang sabi niya ano ba yan yung nagpakita siya ng milyon-milyon. Yumaman siya. Meron siyang pinatayong bahay. O saan lahat galing yun? Galing yun sa paninira. Galing yun sa pang-insulto ng iba't ibang tao. Kaya mga kababayan, huwag po kayo basta-basta maniniwala dito kay Makagago. Kasi unang-una, wala siyang kredibilidad. Ginagawa niya yan, nakikisaw-saw siya, syempre para kumita. Yun lang naman ang rason dyan Hindi naman siya nagsasalita para ituwid yung mali. Walang ganun-ganon. Basta ang pinaka-purpose niya, pinaka-layunin niya, kumita at magkapera sa pamamagitan ng pag-iinsulto o pambabastos ng tao. So ayan mga kababayan yung gusto ko lang liwanagin, lalong-lalo na dun sa mga nakarinig o nakapanood ng vlog nito. Bago natin paniwalaan itong tulonggis na to, tingnan muna natin yung pagkatao na ito. Unang-una, hindi naman niya alam ang totoong istorya. Pinagbasihan niya lang itong huli. Hindi niya naman alam kung ano yung pinagmulan, yung punot dulo, kung bakit nangyari itong mga sagutan ni Meme Vice at ni Nanay Christopher Min. Di ba? So, yun lang mga kababayan. Warning lang doon sa mga nakapanood ng mga vlogs nito. Ingat po kayo kasi baka mailigaw kayo ng taong ito at magamit pa kayo para kumita siya. Kasi yung trabaho niya kahit noon pa kaya nga tinawag na disking walang ginagawa kundi manira, manginsulto, magwasak ng buhay ng ibang tao. Yan po si Makagago. So ilang muna mga kababayan, tutok-tutok lang sa Batang Maynila to at sa mga susunod pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless.